Hi mga Swiss! For today's video, mag-get ready with me tayo habang nag-aayos na ako for a wedding. Tapos para may thrill, bigyan natin ng konting chikahan. Wow! So ayun na nga mga Swiss, around 3 AM pa lang ay naligo na ako. Ako nga rin pala yung unang maligo dyan and day 2 na namin dito at sa Azure with friends. After ko mag-hair dry ng buhok, nag-Milo lang muna ako para uminit yung tiyan ko. Hindi kasi talaga ako morning person. But since may ganap tayo today, kaya kailangan is very early tayo dahil 7 AM ang call time. Anyways mga Swiss, nag-skin prep pala ako dyan, skincare muna bago tayo mag-makeup. Ang una kong ginawa mga Swiss, nag-toner muna ako para siguradong wala nang dumi sa face ko. After that, nag-apply ako ng serum, then moisturizer, tapos pore minimizer, and of course, hindi natin makakalimutan ang sunblock. Kada apply ko ng mga skincare mga Swiss, pinapatuyo ko muna gamit yung Jisoo Life Fan namin para masiguradong ma-absorb ng skin ko ng maayos at para fresh talaga at ready na for the day. At dahil nga special na araw to, kaya hindi tayo magsasalamin mga Swiss, magko-contact lens tayo ngayon. Tulad nga ng sinabi ko kanina mga Swiss, mag-a-attend tayo ng kasal today. Napansin ko lang din mga Swiss lately, parang puro ganitong events na yung ina-attendan ko, no? Kung hindi binyag, first birthday, or kasal. Sign of aging na nga ba to mga Swiss? Anyways, yung ikakasal pala ngayon ay ka-work namin. Kabatch ko nga rin pala siya nung nakapasok kami dito sa company namin. And then eventually, ayun, naging super close na kaming lahat. Isa din siya sa mga, I think, mabait na tao kasi napaka-genuine ng taong ito. And then, mababaw din yung luha niya kaya alam mong mabait. And imagine mga Swiss, parang kailan lang nung nagjo-joke kami na magiging lolo na yata yung jowa niya bago pa sila magpakasal. Uy ako, joke lang po, tapan albene ni mga Swiss. So, yun na nga, heto na nga yung pinakahihintay na araw ni Ella. Yung araw ng kasal nila. From the day na nag-propose pa lang yung jowa niya, wala na talagang makakabili sa tuwa ni Ella. And deserve naman talaga nilang dalawa ito. They've been together for long enough and sobrang solid ng relationship nila. Alam mo yung may mutual respect sila, same hobbies, at pareho silang magaling mag-budget. Yan ang relationship goals. That's why she really knows that he's the one. Sayang lang din mga Swiss kasi nung nag-propose na si Echo, hindi kami nakasama kasi may work kami. Pero ayun, kahit wala kami doon, sobrang kinilig kami nung tumawag na sila at pinakita yung mga video sa amin. And now, here we are, attending their wedding. Naalala ko lang din pala mga Swiss, back when I was pregnant with my first child kay Ate Keira, syempre gusto ng mga parents ko rin noon na magpakasal na rin ako. Pero that time, ayoko pa talaga. To be honest, hindi ko nakikita na magiging peaceful ang life ko being married. Umabot pa nga ako sa third child bago ko tuluyang magising sa katotohanan. Nung time na yon ay buhay pa nun yung tatay ko. Pero dahil mahal na mahal nga ako ng mga magulang ko, nirespeto nila yung desisyon ko na wag munang magpakasal. Alam nyo, totoo nga yung sinasabi nila na love is blind. Never mo talaga makikita ang mali ng partner mo kapag puso ang pinairal mo. Pag sobrang mahal mo yung tao, nagiging bulag ka madalas. Nagiging tanga ka na rin. Feeling mo superhero ka na kaya mong baguhin ng tao para lang maging masaya at maayos ang relationship nyo. Kung tatanungin nyo ako mga Swiss kung ilang taon ako nagpakatanga, Diyos ko, wag nyo nang tanong. Baka kulang pa yung mga daliri nyo sa kamay at sa paa. Sama mo na rin yung daliri ng mga friends mo. Habang tumatanda ako and tumatagal mga Swiss, ang dami kong nare-realize sa buhay ko na hindi pala dapat ganun. Na kahit anong gawin mo, kung ang tao ay magloloko, manloloko pa rin talaga yan. Bantayan mo man yan ng 24/7. At bigyan ng chance ng paulit-ulit, ganun pa rin yan. Ewan, siguro, meron talagang taong mga ganyan na parang sakit at parte na ng buhay na nila yan. Anyways, masaya naman ako at nakaalis na ako sa ganong stage. Napakapayapa ng buhay ko ngayon, hindi lang ng buhay ko, kung hindi buhay din ng mga anak ko. Alam nyo, mga Swiss, simula nung nilet go ko, yung mga bagay na pinapalet go sa akin ni Lord, sobrang gumaan talaga yung buhay namin. Parang ang dali na lang ng lahat at tuloy-tuloy pa yung mga blessings na dumarating. Kaya naman sa mga wala pang asawa at anak dyan, please lang, piliin nyo ng mabuti ang mapapangasawa ninyo. Piliin nyo yung alam nyong hindi kayo sasaktan at hindi sasaktan ang mga anak ninyo. At piliin nyo yung taong gagawin ng lahat para protektahan at suportahan ang pamilya ninyo. Piliin nyo yung taong alam nyong magpapakatatay talaga sa mga anak nyo kasi at the end of the day, ang mga kawawa ay ang mga bata. Tulad nga ng sabi nila mga Swiss, you can choose your husband, but your children cannot choose their father. Kaya choose wisely. At kung tatanungin niyo naman ako mga Swiss kung may regrets ba ako sa mga naging desisyon ko noon, yes, syempre meron. Kung may ibabalik ko lang yung oras, sana nakinig ako sa mga magulang ko noon. Pero kung tatanungin niyo ako kung may regrets ba ako pagdating sa mga anak ko,
Wala, never. Sobrang swerte ko sa mga anak ko at sa mga taong nakapalibot sa amin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta kahit anong mangyari. Napakaswerte ko sa mga anak ko at malaki ang pasasalamat ko na kahit kami lang ay ginagawa nila ang best nila para sa school nila at para maging mabuting tao. Kaya naman mga Swiss, saludo talaga ako sa lahat ng mga single moms na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Yung mga nanay na kahit gaano kahirap, hindi kailanman pinabayaan ang mga anak nila. We are all amazing. Always remember that. And kung kayo mga Swiss, ano ang qualities na hinahanap nyo sa mapapangasawa nyo? Gusto ko lang magbasa ng mga sagot nyo. And anyways, heto na nga pala yung final look natin for today's wedding. Thank you so much mga Swiss for getting ready with me. Stay beautiful, wise, and always choose yourself. Bye!